Pag-usapan po natin ang Bible alone. Bakit wala ito sa Biblia? Ilang beses nyo na po bang narinig ang linyang ito? Bible lamang at sapat na. Walang tradisyon, hindi kailangan ng iglesia. Pero ang tanong po natin dito, kung Bible alone lamang at yan talaga ang utos ng Diyos, bakit wala ito mismo sa Biblia? Dahil kung ang isang doktrina po ay mahalaga para sa kaligtasan, dapat malinaw itong itinuturo ng kasulatan. Kaya ngayong araw po, sisirain natin ang mito ng Bible alone. Gamit mismo ang Biblia, ang otoridad ng iglesia, turo mismo ng mga apostol. Now, ang Bible alone o Sola Scriptura ay paniniwala po na ang Biblia lamang ang tanging otoridad sa pananampalataya at doktrina. Ibig sabihin po dito, hindi kailangan ng iglesia, hindi kailangan ng tradisyon, hindi kailangan ang sentral na interpretasyon. Now, ang problema po dito, hindi naman ito itinuturo ni Kristo. Hindi naman ito itinuturo ng mga apostol. At kahit kung titingnan po natin sa Biblia, wala din tayong mababasa. Now, ito pong tanong na diretso. Saan mababasa sa Biblia na Biblia lamang ang otoridad? Siyasatin man po natin ang buong Biblia, wala po tayong makikita. Ang talata po na madalas po nilang gamitin ay 2 Timothy chapter 3:16. Ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo. Now, pansinin niyo po mga curious. Sinabi bang kasulatan lamang? Hindi. Sinabi bang wala ng iba? Hindi. Ang pagiging inspired po ay hindi nangangahulugang exclusive authority. Ito po ang pinakamalinaw na talata laban po sa Bible alone. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, sinasabi po dito, kaya nga mga kapatid, manindigan kayo at panghawakan ang mga tradisyong itinuro sa inyo, maging sa pamamagitan ng salita o sa sulat. Dalawa po ang malinaw dito, sulat o kasulatan, salita o oral tradisyon. Ang tanong po dito mga ka-curious, bakit tinanggap ang sulat pero itinatakwil nila ang salita? Kung Bible only or Bible alone lamang ang utos, bakit inutos mismo ni San Pablo ang tradisyon? Di ba? Isang simpleng katotohanan. Nauna po ang iglesia bago ang Biblia. Ang mga unang Kristiyano po, wala pang New Testament, walang printed Bible, walang Bible study tulad ng ginagawa natin ngayon, tulad ng ginagawa ng mga kapatid natin sa bayang pananampalataya, pero may mga apostol, may pagtuturo, may sakramento, at may misa. Now, kung Bible alone ang plano ng Diyos, paano naligtas ang mga unang Kristiyano? Diba? Napakahalaga po ang tanong nito. Hindi po ang Biblia ang nagbibigay po ng Biblia sa sarili nito. Malinaw po yan. Ang simbahang katolika ang nagtipon, ang nagcompile, ang kumilala at nag-ingat ng Biblia. Ang tanong po dito mga curious, kung mali ngayon ang simbahan, bakit tama ang Biblia na galing sa simbahan? Diba? Hindi po pwedeng tanggapin ang Biblia pero itakwil ang iglesia ang nag-ingat po nito. Hindi po sinabi ng Biblia, bahala ka na mag-interpret. Ito po ang malinaw na babala mismo ng Biblia. In 2 Peter chapter 1 verse 20, walang hula sa kasulatan ang maaaring ipaliwanag ayon sa sariling kuro-kuro. At 2 Peter chapter 3 verse 16 sinasabi din po, may mga binabaluktot ang kasulatan. Now, kung Bible alone, sino ngayon ang magko-correct kapag mali ang interpretasyon? 'Di ba? Hindi po iniwan ni Kristo ang kanyang mga tagasunod na walang otoridad. Malinaw po na sinasabi in Luke chapter 10 verse 16, ang makikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. In Matthew 18 verse 17, sinasabi, kung ayaw niyang makinig, sabihin mo sa iglesia. Hindi po sinabi na sabihin mo sa Biblia lang. Ibig sabihin po, may otoridad ang iglesia. Now,
Ano ngayon ang bunga ng Bible alone? Ito po, libo-libong denominasyon, magkakasalungat na aral, kalituhan, at paghahati-hati. Pero ang panalangin po ni Kristo ay malinaw. In John 17 verse 21, naway maging isa sila. Hindi po pagkakawatak-watak. Ito po ngayon ang modelong makikita po sa Biblia. In Acts chapter 2 verse 42, sinasabi dito, sila'y nanatili sa aral ng mga apostol. Hindi lang po sa sulat, kundi sa aral at sa iglesia. Ito po ang pinanatili ng simbahang Katolika mismo. Kaya mga curious, hindi po natin sinasabi na wag nang magbasa ng Biblia o wag nang gamitin ng Biblia. Sa katunayan, tayo po ang nag-iingat po nito. Ang tinatanggihan po natin ay ang doktrinang wala sa Biblia. Ang Bible alone na sumisira po sa pagkakaisa. Dahil po malinaw ang sinasabi ni San Pablo in 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang iglesia ng Diyos na buhay ay haligi at saligan ng katotohanan. Kung gusto mo ng malinaw na aral, iisa ang pananampalataya, iglesyang itinatag ni Kristo, alamin mo po kung saan ito matatagpuan. Malinaw po yan na tanging ang Iglesia Katolika lamang. Manindigan po tayo, mag-aral at ipaglaban po natin ang katotohanan. God bless po sa ating lahat. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.